Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Tungkol ito sa suporta ni General Pokis kay Colonel Munggaw. Maalala nyo yung si Colonel Munggaw yung nag-withdraw ng support sa Pangulo? Ito. Kesa naman mag-retire siya at sabihang walang bayag at paninindigan. Nagbigay ng matapang na reaksyon si retired Major General Romeo B. Pokis kaugnay ng pagharap ni Colonel Audi Munggaw sa General Court Martial matapos ang kontrobersyal na social media post nito laban sa administrasyon ng Marcos Jr. Sa isang pahayag, iginiit ng General Court Martial kay Colonel Munggaw, wala yan! Tanggap niya yan! Kesa naman mag-retire siya at sabihang walang bayag at paninindigan. Ngayong araw, isinailalim si Munggaw sa investigasyon dahil sa umano'y paglabag sa Articles of War number 63 na may kinalaman sa paggalang sa Pangulo at iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan. Matatandaan ang nauna ng na-relieve sa pwesto si Colonel Munggaw at inilagay sa attached unassigned status matapos ang kanyang social media post kung saan sinabi niya, he, meaning Marcos Jr., he has lost his moral ascendancy to lead the armed forces as commander-in-chief and govern the Filipino people as President of the Republic. Tinapos niya ang kanyang pahayag noon sa, sabi niya, sobra na, tama na. The Filipino people is worth fighting for. Mabuhay ang Pilipinas. Ang naturang post ang naging batayan ng kasong administratibo at ngayon ay haharap sa General Court Martial, ang pinakamataas na uri ng paglilitis sa ilalim ng military justice system. Okay, konting kalaman lang ha, tungkol sa court martial. Ang mga haharap sa General Court Martial ay ang mga opisyal. Lalo na ito dahil full colonel. May klase-klase ng court martial eh. If my memory serves me right, may kung mga enlisted personnel, mga sarhento ang nasasakdal, tawag lang dyan is I think special court martial. Then ang mga miyembro yan, mga hanggang 3. Itong General Court Martial, pag official ka, haharap ka sa General Court Martial. So parang anong kaibahan? Parang korte din ng korte ng sa local courts natin. Yun lang ang mga nakaupo, mga military officers. Kailangan mayroong law member. But ang iba dyan, kahit hindi graduate ng law, kahit hindi abogado, okay na. Yan ang kaibahan. So, ang pagkakalam ko sa General Court Martial, aabot ata ng 5 hanggang 7 ang members. So, mayroong chairman o presiding officer, yun ata ang law member, dapat abogado, and the rest, ano na yan? Ito, dahil colonel ito, most likely puros mga general ang members ng General Court Martial. So, tapos hindi ito hindi ito open sa public. Malala ko nung bagong upo ang Marcos Jr. administration, merong isinailalim sa General Court Martial, General Durante ata, yung parang inakusahan na alleged murder sa isang babae, plaza ba yun? Tapos wala nang balita kung anong nangyari. Parang alam ko parang acquitted ata yung general. Acquitted ang mga napatunay lang nagkasala ay yung mga enlisted personnel. Yun ang pagkakaalam ko doon sa kay General Durante na court martial. So ito, I don't know anong mangyari, but agree ako dito kay General Pokis na bago pa ipinost ni Colonel Munggaw yung kanyang post, alam niya, hahantong ng ganito. Kasi matindi yung ginawa niya. First time in history, sa pagkakalam ko lang, na mayroong isang active member, full colonel at that, PME year, na nagsalita laban sa Pangulo. Bilib ako sa tapang niya, lang ang kawawa, ang pamilya niya. Kasi, most likely ang ko dito, depende sa galing ng kanyang abogado, depende sa baka
matatanggal siya. Tawag namin yan, dishonorable discharge. Wala siyang matatanggap na benefits. So what? Siguro may kaya rin sa buhay. Sana nga, may kaya sa buhay kasi kawawa yung pamilya. Benefits, hindi naman masyadong malaki ang benefits sa pensyon ng siya full colonel mag-retire siya 1 star 1 rank up sa 100 plus. Nasa 100 plus ang pensyon. Now, kung may income siyang iba, so what? At least I've done what I need to be done. So, I don't know kung mayroon pa bang susunod sa kanya. Palagay ko wala na. Baka matakot na. Isang incident lang na nagsalita ang mga men and women in uniform na hindi sila kakasuhan noong eleksyon. Kita nyo yung May 12 election last year, yung absentee voting. Nagsalita ang ating mga kasundaluhan at kapulisan. Binasura nila lahat ang kandidato ng alyansa. Talo lahat ang kandidato ng Marcos Jr. Nanalo ang mga kandidato ni Tatay Digong. Yan po ang sentimento ng nasa active service na hindi nila maipahayag sa publiko dahil bawal. Itong ginawa ni Colonel Mungaw, bawal talaga yan. But he has counted the cost.